Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung tayo ay bininyagan, tayo ay tumanggap ng kaliwanagan. Ito po yung liwanag galing sa pananampalataya, the light of our faith. Kung kaya nga po ang paalala ng ating ebanghelyo ay panatilihin yung liwanag na ito. Huwag papayag na ang liwanag ay magapi ng kadiliman ng kasalanan. Kaya ginamit yung paglalarawan na kung saan ang liwanag hindi tinatago. Hindi ka magsisindi ng ilawan upang ito'y ilagay sa ilalim ng higaan. Bagkus, ang ilawan na nasindihan, kinakailangang ipakita upang ang mga tao ay magabayan. Paano nga ba natin magagamit ang liwanag ng pananampalataya na siyang tinanggap natin nung tayo'y bininyagan? Paalala po sa Ebanghelyo na huwag sanang masayang yung liwanag na ito. We are in fact wasting the light when we are hiding the light for everybody to see. Anong ibig sabihin? Sa pamamagitan po ng ating pamumuhay, sa pamamagitan po ng ating bawat pagpili at halimbawa. May mga tao mariringgan po natin, sasabihin natin, nagmumura ko, pero expression ko lang yon. Wala naman akong minumura. O kaya magpo-post ng hindi maganda. Akin naman yon. Pero tandaan po natin, sa ating pagmumura, tayo man ay nagulat, may nakakarinig. Sa ating pag-share sa Facebook ng hindi maganda at tama, mayroong nakakabasa. Kaya alam nyo, minsan, nalulungkot po ako pag makakakita ko ng may wall, may timeline, may Facebook. Yung pinost mong hindi maganda, nagsisilbing daan upang ang kapwa hindi lamang magkasala, kundi yung pag-post ng hindi maganda, ang kapwa nabibigyan ng dahilan, kita mo na, tama naman yung ginagawa niya. Kaya ito po yung isang paraan upang ang liwanag ay masayang. Sa pamamagitan po ng mga hindi tama nating pagpili, sa pamamagitan po ng hindi tama nating pagsaksi. Gayun din sa halimbawa ng pagmumura. Kapag tayo ay nagmumura o masamang bagay ang lumalabas sa ating bibig, maraming bata ang siyang nakakarinig. Maraming tao ang siyang nakakabatid. Kaya nga po, pansinin po niyo, minsan nakakalungkot ha. Ito'y paalala sa mga magulang. Yung bata, bago pa niya matutuhan ng abakada, ayun, mas natuto munang magmura. Bakit? Napapakinggan sa kanyang mga magulang. Naririnig sa kanyang mismong tahanan. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung unang paalala sa atin. Yung liwanag na tinanggap, hindi dapat masayang. Kundi yung liwanag na natanggap, dapat pagyamanin. Pangalawa, nasasayang po yung liwanag kapag yung liwanag hindi ibinabahagi. We are in fact wasting the light that we have received when we are not sharing the light, especially those who are in the darkness. Kaya alam nyo, napakaganda po nung paghahambing. Pansinin po ninyo, sa binyag, sabi ko kanina, nakatanggap tayo ng liwanag sa pamamagitan ng simbolo ng kandila. Kaya kapag yung magkumpare, nag-away, ano pong tawag natin? Nagsulian ng kandila. Ibig sabihin, tumitigil yung kanilang tungkulin na maging pangalawang magulang, at dahil pangalawang magulang, wala na akong pakialam sa aking inaanak. Kahit po yung salita, nakakatakot sapagkat sa pag hindi natin pagbabahagi ng liwanag, we are in fact wasting the light. Isinosoli. Di ba? Kapag nag-away yung magkumpare, magsolian na tayo ng kandila. Ito hindi lamang pumuputol sa ugnayan bilang magkumpare o magkumare, kundi pumuputol doon sa ating kakayahan na magsilbing mabuting halimbawa para sa inaanak. Kaya alam po ninyo, tabi-tabi po ha, pag nagbibinyag po talaga ako, lagi ko pong china-challenge yung mga magulang. Tayo po kasi mga Pilipino,
Talagang isang biyaya yung pagiging pangalawang magulang, ninong at ninang. Marami talagang magpepresenta. Pero mga minamahal ko mga magulang, wag lamang po kayong pumili ng bigatin, malaking magbigay ng pakimkim. No? Sana inyo ring isipin, ito bang pipiliin kong maging pangalawang magulang? Matutulungan yung anak ko kung sakasakaling mamatay na ako? At minsan nakakalungkot pa po dito, yung mismong mga magulang pipiliin yung ninong at ninang hindi Katoliko. Abay, paano mo ituturo si Jesus kung mismong ikaw hindi mo batid ang iyong pananampalataya? Kaya po, ngayon, napakaganda ng pagdiriwang natin na kapistahan ni Padre Pio. Hinirang po siyang banal ng simbahan, hindi lamang dahil siya'y nagsakripisyo, hindi lamang dahil siya'y namuhay ng tapat, kundi siya po ay hinirang na banal sapagkat hinayaan niya ang kanyang liwanag, makilala ang Diyos. Hinayaan niya ang kanyang liwanag, maturuan ng kapwa. Hinayaan niya ang liwanag na tanggap sa binyag upang ang tao ay huwag mapariwara. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, malimit po, maririnig po natin yung mga tao kapag sila ay nalalagay sa isang alanganin, sasabihin nila, malinis ang konsensya ko. Yan. My conscience is clear. Pero paano po ba magiging malinis yung konsensya kung yung konsensya madilim? Paano po makakaiwas sa kasalanan kung wala kang konsensya? Minsan, may mga tao po, tabi-tabi po, to justify what they are doing. Sasabihin nila, malinis ang konsensya ko. Paano magiging malinis yung konsensya? Mali nga yung ginagawa mo. Paano mo malalamang mali yung ginagawa mo? Gayong namumuhay ka sa kadiliman. Kaya nga po, napakaganda talaga ng paglalarawan. Yung taong namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hinahamon po tayo ng halimbawa ng buhay ni Padre Pio. Huwag lamang po tayong umiwas sa masama. Huwag lamang po tayong gumawa ng mabuti. Kundi sa pag-iwas natin sa masama, sa paggawa natin ng mas maraming mabuti, nawa ang ating kapwa mahikayat sa paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Nang sa gayon, yung liwanag na ating natanggap nung tayo bininyagan, magsisilbing maliwanag hanggang sa dulo ng ating buhay. San Padre Pio, ipanalangin niyo po kami. Amen.